Noong February 7, 2019, ay isang malaking balita ang gumimbal sa buong Vietnam dahil sa natagpuang bangkay ng isang dalaga na iniwan sa abandonadong bahay. Ginahasa siya ng 7 mga lalaki bago pinatay at iniwan. Nangyari ang lahat ng ito sa mismong pagdiriwang pa nila ng Lunar New Year. Ngunit mas ikinagulat ng lahat na ang sarili pang ina ng biktima ang may kinalaman sa mga pangyayari at naging dahilan ng malagim na sinapit ng kanyang anak. Siya si Cao Mai Duyen, isang 22 years old na dalaga mula sa Dien Bien Phu City, Vietnam. Maganda, masayahin at puno ng mga pangarap sa buhay. Pero hindi na niya ito natupad pa dahil maagang nagwakas ang kanyang buhay sa kamay ng mga taong walang kaluluwa. Noong 2019 ay nag-aaral siya sa college sa Thanh Nguyen University of Agriculture and Forestry na may layong halos 11 oras na biyahe mula sa kanilang tahanan. Kaya dito siya pansamantalang nangungupahan. Ngunit noong unang mga araw ng Pebrero ng taon na yon, ay binigyan sila ng pagkakataon na makauwi sa kani-kanilang pamilya dahil sa nalalapit na pagdiriwang ng Lunar New Year. Isang masayang pagdiriwang sana pero hindi niya inaasahan na ang pag-uwi niyang ito ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Pagdating niya rito ay sinamantala niya ang pagkakataon na makatulong sa negosyo ng kanyang ina, si Tran Thi Hien, na noon ay nagbebenta ng mga manok sa Muong Than Public Market, isa sa pinakalumang wholesale market sa Dien Bien Phu City. Umaga pa lang ng February 4, 2019, ay abala na ang mga tao sa pamimili ng mga ihahanda nila sa hating gabi bilang pagsalubong sa bagong taon. Nung dumating ang pasado alas 5 ng hapon, ay kumonti na rin ang mga tao sa palengke. May isang lalaki ang lumapit sa pwesto nila. Sinabi nitong interesado siyang bumili ng maraming manok, pero sinabi niyang uuwi muna siya para alamin kung ilan pa ang kakailanganin nila. Kaya hiningi niya muna ang number ni Duyen para kontakin na lang siya kapag magpapadeliver na. Pagdating ng alas 6 ng hapon, ay tumawag ang lalaking ito sa kanya para sabihin na pwede na niyang i-deliver ang mga manok sa isang palengke din na matatagpuan sa Ton Truong Ward na may layong 4 na kilometro mula sa Muong Than Market. Makalipas ang kalahating oras ay umalis na siya sakay ng isang Honda Wave motorcycle dala ang mga manok. Nakasuot siya ng jacket, pantalon at kulay blue na helmet. Pero pagdating ng halos 2 oras, bandang 8:45 ng gabi ay hindi pa rin siya nakauwi. Tawag ng tawag sa kanya ang kanyang pamilya pero hindi na siya makontak. Hanggang sa inabot na lang ng hating gabi. Kinabahan na sila at di mapakali, lalo na ang kanyang ina, dahil alauna ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nagdesisyon na siyang pumunta ng police station para mag-file ng missing person report. Umaksyon naman ang mga pulis na agad nagsagawa ng nighttime search. Dahil wala pa silang impormasyon kung sino ang lalaking nagpa-deliver, ay nagbaka sakali sila sa posibleng naiwan o inabandonang motorsiklo. Alam nila ang panganib ng ganung oras, kaya nagpakalat na sila ng maraming tauhan para maghanap. Maging ang Criminal Investigation Team ay binigyan na rin ng instruction na sundan ang kanyang naging ruta mula sa palengke hanggang sa address na sinabi ng lalaking nag-order. Mabilis din na kumalat ang balita tungkol sa pagkawala niya, kaya hindi lang mga pulis ang naghanap, kundi umabot na rin sa 300 mga civilian volunteers ang tumulong. Nagbaba na rin ng utos ang pamunuan ng Provincial Police Office sa mga naka-assign sa traffic na i-monitor ang lahat ng mga kalsada. Baka sakaling makita ang kanyang motorsiklo na iniwan o may ibang nakasakay. Ngunit umabot na lang halos ang 24 oras ay wala pa rin silang nakuha na anumang lead o magandang balita sa kinaroroonan o lagay ni Duyen. Hindi sila tumigil kahit sa mismong unang araw ng Lunar New Year ay patuloy pa rin ang paghahanap nila. Nireview nila ang mga CCTV kung saan may isang nakahagip sa kanya na nakatayo at may inaantay. Pero sumunod nun ay hindi na nakuhaan pa ang mga nangyari o ginawa niya. Kinabukasan ng February 6, 2019, bandang alas 9 ng umaga ay natagpuan ng ilang residente ang kanyang motorsiklo na iniwan na lang sa isang bakanteng lote na sakop pa rin ng Dien Bien District. May layo itong 14 kilometers mula sa Muong Than Market kung saan siya galing,
at 13 kilometers naman mula sa lugar na pinagdeliveran niya. Pagkalipas ng isang araw, noong February 7, 2019 ay dumating ang nakakalungkot na balita. Natagpuan na si Duyen pero isa ng malamig na bangkay. Ang kanyang katawan ay nakita sa loob ng abandonadong kulungan ng baboy, malapit sa bahay na wala ring nakatira. Wala na ang suot niyang pantalon at underwear na lang ang natira sa baba. Pati na ang suot niyang jacket at helmet. Malinis ang kanyang katawan at walang palatandaan ng anumang sugat, maliban sa marka ng pagsakal sa kanyang leeg. Natagpuan ito ng isang babae na nagngangalang Bui Kim Tu sa lugar na to, na may layong 20 kilometro mula naman sa lugar kung saan na-recover ang kanyang motorsiklo. Base sa magkahiwalay na lokasyon, ay sinadya itong gawin ng salarin para lituhin ang investigasyon. Agad nakarating sa mga pulis ang balitang ito, kaya itinaas na nila sa isang formal na homicide investigation ang kanilang ginagawa. Batid nilang isa itong seryoso at malaking kaso, kaya nag-assign ang kanilang hepe ng aabot sa 150 criminal investigators sa buong probinsya. Ipinarating din nila sa Ministry of Public Security ang kasong ito, na agad namang nag-utos na magpadala ng Technical Crime Unit para mag-assist sa Dien Bien Police. Matapos ang lahat ng pagsusuri at iba pang forensic procedures sa bangkay ni Duyen, ay ibinalik na ito sa kanyang pamilya para mabigyan agad ng maayos na libing. Labis silang nagdalamhati sa sinapit niyang ito, lalo nung hinatid na siya sa kanyang huling hantungan. Sobrang naiyak ang kanyang ina kung saan pagkatapos ng libing, ay nag-livestream pa siya sa social media para manawagan ng hustisya, habang nasa lugar siya kung saan natagpuan ang kanyang anak. Ngunit sa likod ng mga luha niyang ito, ay nakatago pala ang isang lihim na atin pang aalamin. Habang umuusad ang investigasyon, noong February 8, 2019 ay nadiskubre ng task force mula sa Tantruong Ward Police ang isang kulungan ng manok na iniwan lang sa isang bakanteng lote malapit sa palengke, kung saan sana magde-deliver si Duyen. Sumunod na 2 araw, noong February 10, 2019, ay nakakuha naman ng mahalagang CCTV footage ang mga pulis mula sa isang tindahan. Sa isang minutong video ay makikita ang isang lalaki na sakay ng isang motorsiklo at may dalang mga manok na nasa loob ng 2 kulungan. Hinatid niya ang mga ito sa isang bahay na sa huli ay nalaman na bahay ng kanyang tito. Naging isang malaking lead ang nakuhang ito ng mga pulis, kaya agad silang nagsagawa ng covert operation sa nasabing bahay. Hanggang sa nakilala nila ang lalaking nakamotor na may dalang mga manok na walang iba kundi si Vuong Van Hong, na tawagin na lang nating Hong. Si Hong ay isang 35 years old na dati nang may history ng drug addiction at nakulong na rin ng 4 na beses. Kababalik niya lang din sa lugar na yon nang may 4 na buwan pa lang matapos niyang mapagsilbihan ang kanyang sentensya sa kasong illegal drug trafficking. Dahil dito ay kaagad siyang ikinulong ng mga pulis at nagsagawa ng search sa bahay ng kanyang tito. Nakakuha rito ng mga mahahalagang ebidensya kagaya ng ATM card na may pangalan ni Duyen at registration card ng motorsiklo na nakapangalan sa kanyang ama. Ikinatuwa ng mga pulis ang development na to at una nilang inakala na sarado na ang kaso kasunod ng pagkakahuli kay Hong. Pero simula pa lang pala ito ng isang malaking conspiracy at mga nakakagulat pang revelasyon. Sa pagtatanong sa kanya ay napansin nila ang mga inconsistencies sa kanyang mga pahayag, kaya nagduda ang mga investigador. Una ay inamin niyang nagkasundo nga silang magkita ni Duyen sa pinag-usapan nilang lugar na pagdadalhan ng mga manok noong gabi ng February 4, 2019. Sinabi niyang pinagnakawan niya at pinatay si Duyen, pero nagduda ang mga pulis sa totoo niyang intensyon. Dahil kung pagnanakaw at pagpatay lang ang kanyang sadya, bakit kailangan niya pang iwanan sa malayong lugar ang motorsiklo nito? At hindi niya rin ibinenta ang mga manok para magkapera siya. Sa resulta ng forensic examination, ay lumabas rito na namatay ang biktima sa tinatayang 12 hanggang 24 hours bago ito natagpuan noong umaga ng February 7. Ibig sabihin ay hindi nangyari noong gabi mismo ng February 4 ang pagpatay, dahil lalabas na 60 hours na ang nakalipas kung nung gabing yon mismo nangyari. Sa makatuwid, noong gabi ng February 4 hanggang 6 ay buhay pa si Duyen. Naging malaking palaisipan sa mga pulis ang mga nangyari sa pagitan ng mga araw na yon.
kaya nagsagawa pa sila ng mas malalimang investigasyon. Noong February 10 naman ay nag-focus ang mga detective kay Bui Kim Tu, o tawagin na lang natin na Kim. Siya ang babaeng unang nakakita sa bangkay ng biktima. Natuklasan nila na ang abandonadong bahay kung saan ito nakita ay pagmamay-ari ng kanyang sister-in-law at may layo itong 100 meters mula sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawa na si Bui Van Kong, o tawagin na lang natin na Boy. Si Boy ay isang 44 years old at kilala rin sa kanilang lugar bilang drug addict. Noong matagpuan ang bangkay ay nagpahayag pa siya ng kanyang galit at nanawagan ng mabigat na parusa para sa may gawa ng krimen. Nalaman ng mga pulis na nagmamay-ari siya ng isang truck na may plate number na 27C03475 na ginagamit sa pagkakarga ng mga gamit. Dahil nakaramdam ng pagdududa ang mga pulis sa mag-asawang ito, ay muli silang nagsagawa ng covert operation upang masundan ang mga kilos ni Boy. Para magkaroon sila ng dahilan na imbestigahan siya, ay nakipag-coordinate sila sa traffic police. Nagsagawa ng kunwaring inspection ng traffic police at nag-issue ng citation kay Boy. Dinala siya sa istasyon pati na ang kanyang truck. Pero ang tunay nilang layunin ay suriin ang loob ng sasakyan. Hindi nga nasayang ang kanilang effort dahil nung iproseso nila ito ay nakakolekta sila ng mga tuyong blood stains dito. Sekreto nila itong ipinadala sa laboratory para sa forensic analysis, saka naman pinauwi na rin si Boy. Habang inaantay ang resulta ng test, ay patuloy pa rin sinundan ang kanyang mga ginagawa o pinupuntahan. Napansin nilang madalas may pumupuntang mga kahinahinalang tao sa kanilang bahay. Ang mga taong ito ay nakilalang sina Pham Van Niem na isang 43 years old, si Luong Van Hung na isang 28 years old, Luong Van La na isang 26 years old, Pham Van Dung na isang 47 years old at Cam Van Chuong na isa namang 45 years old. Lahat sila, kagaya ni Boy, ay napag-alaman na mga drug addict din. Nalaman din na noong February 13 ay magkakasama pa silang gumamit ng droga sa loob ng kanilang bahay. Noong February 17 naman ay dumating na ang inaantay nilang resulta ng test sa nakuhang blood stains sa truck ni Boy. Positibo ito na dugungan ng biktimang si Duyen. Kasama rin sa mga naaresto ang 3 pa sa mga nabanggit na personalidad dahil sa paggamit nila ng droga. Hindi na isama sina Pham Van Dung at Cam Van Chuong dahil wala sila nung araw na yon nang gumamit ang mga nahuli. Gayunpaman ay patuloy pa rin silang isinailalim sa surveillance para malaman kung may kinalaman din sila sa krimen. Isinailalim naman sa interrogation ang lahat ng mga nahuli pero lahat sila ay nag-deny na may kaugnayan sa krimen. Si Boy naman ay ilang beses nagpanggap na may sakit at hindi makarinig para lang maiwasan ang mga pagtatanong sa kanya. Pero hindi umubra ang mga dahilan at palusot nila sa mga pulis. Dahil nung pinaghiwa-hiwalay sila, ay dun na rin nalaman ang mga hindi magkakatugma nilang mga sagot. Nagkaroon naman ng isa pang breakthrough nang magsalita na ang naunang suspect na nahuli na si Hung. Inamin niyang pinatay si Duyen sa isang abandonadong bahay, hindi dun sa palengke, gaya ng una niyang sinabi. Kasunod nito ay umamin na rin ang 3 pa na sina Luong Van La, Pham Van Him at Luong Van Hung. Ayon sa kanila, matapos nilang mapatay ang biktima ay kinuha nila ang kanyang ibang mga gamit at itinapon sa may kanal. Dahil dito ay nagdesisyon na ang mga pulis na hukayin ang bangkay ni Duyen noong February 17, 2019. Umani naman ng mga negatibong reaksyon mula sa komunidad ang desisyon na ito ng mga pulis. Para sa kanila ay hindi ito pagrespeto sa kaluluwa ng namatay, lalo na sa nagluluksang pamilya. Sa kabila ng mga reaksyon na to ay nanatiling tahimik lang ang mga pulis upang ma-maintain nila ang confidentiality ng investigasyon. Ipinaliwanag nila sa pamilya ang dahilan kung bakit kailangang hukayin ang bangkay. Pagkatapos ng pagsusuri ay nakumpirma ng mga pulis na walang sleeping pills, lason o droga ang ipinainom sa kanya. Sa kanilang konklusyon ay nanlaban pa muna siya nung una, pero hindi niya nakayanan ang puwersa ng mga humahawak sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Kaya walang masyadong nakita na signs of struggle or defense wounds. May palatandaan din na 2 beses siyang sinakal sa leeg pero hindi ng metal wire kagaya nung unang sinabi ni Hung na sinakal niya gamit nito. Sa gitna ng re-examination na to ay madalas na umiyak ang ina ni Duyen.
may pagkakataon na sinabi niyang namatay ang kanyang anak nang may dangal. Napaisip at nagduda ang mga pulis sa ibig sabihin ng sinabi niyang ito, kaya itinuon nila ang kanilang atensyon sa kanya. Samantala, nung makumpirma na hindi metal wire ang ginamit sa pagsakal, ay muli na namang nag-iba ang sinabi ni Hong. Ayon sa kanya ay nuntsako talaga ang kanyang ginamit na sa huli ay na-recover na ng mga pulis. Nakumpirma mula sa samples na kinuha rito na positibong ito nga ang ginamit niya. Kasunod nito ay tuluyan ng umamin sina Loong Van Hong, Loong Van La at Pham Van Nim na ginahasa ng kanilang grupo ang biktima. Itinuro rin nila sina Pham Van Dong at Cam Van Chuong na kasama sa krimen. Nakakagulat pa ang sinabi nila na alam din ni Kim ang buong pangyayari dahil siya pa mismo ang nagpakain at naglinis kay Duyen. Marami ang nagulat at nabahala sa isiniwalat nilang ito, samantalang si Kim pa mismo ang unang nag-report na nakakita sa bangkay at nagpahayag ng kanyang simpatya. Dahil sa mga testimonya at mga ebidensya, noong March 20, 2019, ay inaresto na rin siya ng mga pulis. Kinabukasan, kasunod ng patuloy na surveillance ay inaresto na rin sina Pham Van Dong at Cam Van Chuong Pan. Sa puntong to, ay 8 na ang naaresto lahat na may kaugnayan sa kaso. Pero nanatili pa rin ang katanungan ng mga pulis kung sino ang mastermind sa kanila. Alam nilang ilan sa kanila ay matagal nang magkakasama sa grupo, samantalang ang ilan naman ay bago lang nila nakasama. Pero bakit sa dinami-dami ng mga babae ay si Duyen ang kanilang tinarget? Gayong wala naman itong kaaway o atraso sa kanila at isa pa ay bihira lang siya makauwi sa kanilang lugar dahil sa kanyang pag-aaral. Isang katanungan na nahanapan nila ng nakakabahalang kasagutan na hindi nila inaasahan. Gumamit ang mga pulis ng psychological technique kina Boy at Hang. Una nilang sinabi kay Boy na itinuro na siya ni Hong bilang ringleader nila. Gayun din ay sinabi naman nila sa isa na siya rin ang itinuro na mastermind. Sa makatuwid ay gumawa ng kwento ang mga pulis para magturuan na sila. Naging epektibo ang approach nilang ito dahil sa huli ay nalaman nilang si Hong talaga ang isa sa may pakana ng lahat. Inamin na rin naman niya na nung una ay pinoprotektahan niya pa ang mga kasamahan niya. Pero dahil pakiramdam niya ay nilaglag na siya, kaya nagdesisyon na siyang magsabi ng totoo. Matapos ang teknik na ginawa sa dalawa, ay sinabi na rin ng mga pulis sa iba pang kagrupo nila na umamin na ang dalawa sa buong pangyayari. Dahil sa pangamba ni Luong Van Hong na talagang sinabi na ng dalawa ang lahat, ay wala na siyang nagawa kundi ang sabihin na rin ang isa sa pinakamahalagang impormasyon. Ipinagtapat niyang ang pagkidnap at pagpatay kay Duyen ay may kinalaman sa drug trafficking, kung saan involved din ang kanyang ina na si Mrs. Tran. At ang pinaka-mastermind ng lahat ay ang isa pang 37 years old na si Vi Van Ton na nakilala rin ni Hong sa bilangguan. Kaya tuluyan na rin siyang inaresto noong March 28, 2019. Noong isinailalim siya sa interrogation ay tumanggi pa siyang makipagtulungan nung una at sinubukan na i-mislead ang investigasyon. Pero sa huli ay napaamin din siya at ikinwento niya ang buong pangyayari. Noong 2009 ay nakilala ng mastermind na si Toan ang ina ni Duyen na si Mrs. Tran. Nagbenta siya rito ng droga na nagkakahalaga ng 300 million Vietnamese dong o katumbas ng halos 700,000 pesos. Hindi siya nabayaran agad dahil sa laki ng halaga. Noong 2010 ay nakulong si Toan dahil din sa kaso sa droga, kaya hindi na niya nasingil pa ang nasabing utang. Hanggang sa nakalaya siya noong 2017, pero hindi pa rin siya nabayaran kahit nakailang singil na siya. Pagdating ng January 31, 2019, ay nakita ni Toan ang ina ni Duyen sa Mong Tan Market at ipinaalala niya rito ang utang. Pero sinabi nito na wala pa siyang sapat na pera dahil hindi pa siya nakakabenta ng malaki. Noong umaga ng February 3, 2019, isang araw bago ang pagdukot, ay bumisita si Hong sa bahay ni Toan kung saan dun din sila unang nagkakilala ni Boy. Napag-usapan nila rito ang utang ni Mrs. Tran at nalaman din nilang may utang din pala siya kay Hong na nagkakahalaga ng 30 million Vietnamese dong o katumbas ng halos 70,000 pesos mula 2017 sa isang hiwalay na pag-deal. Dito na nabuo sa isip nila ang ikidnap ang kanyang anak na si Duyen para ipatubos sa kanya. Hanggang sa napagkasunduan na nila ang plano at inimbitahan na rin ni Boy
na sumali ang iba pa niyang kagrupo. Isa sa plano nila ay ang magpanggap na bibili ng manok at kukunin ang numero ni Duyen na naganap naman noong February 4, 2019. Si Boy ang lalaking pumunta sa pwesto nila sa palengke at kumuha ng number niya. Ibinigay niya ang number kay Hung na siya namang kumontak at nagpapunta sa kanya sa lugar na paghahatiran sana ng manok. Samantalang si Boy naman at ang iba pa niyang kasama ay hinanda na ang truck na gagamitin sa pagdukot. Habang nandun na at nakatayo si Duyen, ay pinapunta niya sa lugar na walang CCTV. Lumapit si Boy at Hong mula sa likod niya. Saka naman nila sinakal ng nunchaku sa leeg hanggang sa nawalan ng malay at isinakay na sa loob ng truck. Kinuha naman ni Hong ang kanyang motorsiklo at personal na mga gamit pati na ang mga manok. Pagdating nila sa bahay ni Boy ay dito na nagpatuloy ang kalbaryo ni Duyen sa kamay ng mga walang puso. Bumalik ang kanyang malay, kaya nagpanik agad siya at sinubukang tumakbo. Pero naabutan naman siya at nahawakan agad saka ipinasok sa kwarto. Nung sandali namang yon, ay dumating ang asawa ni Boy na si Kim at nakita niyang nakatali pa ang kamay ni Duyen. Nagtanong siya kung sino ang nakatali, pero nagalit agad si Boy kaya hindi na siya nagtanong pa uli at lumabas na lang ng kwarto. Kasunod nun ay ginahasa ni Boy si Duyen sa unang pagkakataon. Pagkatapos niya ay ang apat pa niyang kagrupo ang nagpalit-palit hanggang sa nanghina na ang katawan ni Duyen. Kinabukasan ng February 5 ay dumating naman si Pham Van Dong at Cam Van Chuong sa bahay ni Boy pero hindi sila nakasama sa pagdukot. Kaya niyaya na rin sila ni Boy na sumali sa ginagawa nilang kahalayan at pagkatapos ay umuwi na ang dalawa. Sumunod na araw, February 6 ng umaga, ay pinuntahan ni Boy si Toan para tanungin kung natawagan na niya ang ina ni Duyen. Sumagot ito na oo pero sinabi na wala pa daw siyang pera na pambayad. Sa gitna ng kanilang usapan ay sinabi na ni Boy ang ginawa nila kay Duyen at mahina na ang kanyang katawan. Pinagalitan siya ni Toan dahil sa ginawa nila, pero sinabi naman nitong siya na ang bahala. Pagdating ng alas 6 ng gabi ay pumasok na naman ng kwarto si Boy para muling pagsamantalahan si Duyen. Habang ang asawa niyang si Kim ay nasa may kusina pero walang ginawa upang pigilan siya. Ayon sa report ay 21 beses nilang paulit-ulit na hinalay ang kaawa-awang si Duyen na walang nagawa kundi ang umiyak na lang habang tinitiis ang lahat. Pagkatapos ng pambababoy nila ay pinakain pa siya ni Kim at nilinis ang katawan pero sinabi niya na dahil sobrang hina niya na ay hindi na ito makakain o makanguya. Sumagot si Boy na kung ayaw niyang kumain ay hayaan na lang, hindi naman daw sila magbabayad ng ransom kaya patayin na lang. Mga ilang oras lang pagkatapos ay dumating na rin si Toan. Sinabi rin niya na kung walang ransom ay hindi nila ibabalik si Duyen. Nagsuggest pa si Phan Van Hiem na dalhin siya sa ospital pero tumanggi si Boy sa takot na malaman ang kanilang ginawa. Lahat ng pinag-usapan nila ay narinig ni Kim pero muli ay wala siyang ginawa para magsumbong. Bago nagtapos ang kanilang usapan ng pasado alas 10 ng gabi ay nagbilin na si Toan na tapusin na nila para makaalis na siya. Hanggang sa dinala na nila ang katawan ni Duyen sa abandonadong bahay at dito na siya tinuluyang patayin sa kainiwan. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay upang pag-usapan kung papanong maiwasan ang pagkahuli sa kanila. Sinabi ni Toa na wag silang magpapahalata at kung may mahuhuli sa kanila ay walang magtuturo sa kasama. Kaya nung unang nahuli si Hong ay di agad siya nagsalita o nagturo. Sinabi rin ni Boy sa asawa niyang si Kim na magpanggap siya kinabukasan na aksidente niyang natagpuan ang bangkay ni Duyen para i-mislead ang investigation. Sa pagtatapos ng investigasyon ay napatunayan ng mga otoridad na involved ang ina ni Duyen sa trafficking na siyang naging dahilan kaya humantong sa malagim na wakas ang buhay ng inosente niyang anak. Bagay na alam niya at itinago pa sa mga pulis. Noong May 25, 2019 ay tuluyan na rin siyang inaresto sa kasong illegal trafficking at isinailalim siya sa hiwalay na investigasyon. Umabot sa 9 na buwan ang investigasyon sa kaso ni Duyen na nagtapos noong October 9, 2019. Pagkatapos ay isinampa ang kasong murder, rape at robbery sa mga suspek. Noong December 26, 2019 ay isinapubliko ang unang hearing ng trial. Marami sa mga akusado ang binawi ang kanilang unang pag-amin dahil pinilit daw sila at tinakot. Pero hindi naman ito pinakinggan ng korte dahil walang sapat na batayan ang kanilang sinabi. Kaya noong December 29, 2019
ay ibinaba na ang hatol sa kanilang lahat. Animang hinatulan ng parusang kamatayan, kasama na si Toan na nagsilbing mastermind at nagplano ng lahat. Kahit hindi siya sumali sa paggahasa at pagpatay, ay malaki ang kanyang pananagutan, lalo na't siya rin ang nagsuggest na tapusin na ang buhay ni Duyen nung nanghihina na ito. Hindi lang niya hinayaan ang mga kasama, kundi pinanood niya pa ang mismong pagpatay at ang pagdispose ng bangkay. Ang hindi nahatulan ng death penalty na si Pham Van Dung ay binigyan ng parusang 15 taon na pagkakulong dahil sa partisipasyon niya sa panggagahasa ng isang beses. Samantalang si Cam Van Chong naman ay binigyan ng 9 na taon na pagkakulong dahil sa kaparehong kaso din ng isang beses na rape dahil hindi sila kasama nung araw na patayin na si Duyen. Si Kim naman ay hinatulan na makulong ng 3 taon dahil sa bigo niyang pag-report ng krimen. Lahat sila ay inutusan ng korte na magbayad ng halagang 200 million Vietnamese dong o katumbas ng halos 465,000 pesos sa pamilya ng biktima. Isang buwan bago simulan ang trial sa mga nabanggit na akusado, ay nauna nang isinalang sa trial ang ina ni Duyen na si Mrs. Tran, kasama ang 4 pa sa mga akusado dahil sa hiwalay na kaso ng drug trafficking, possession at distribution. Nung matapos ang trial ay napatunayan na guilty siya at nahatulan na makulong ng 25 years sa kabila ng kanyang patuloy na depensa na inosente siya at hindi niya kilala ang mga pumatay sa kanyang anak. Bagamat natapos na ang kasong ito, ay umani pa rin ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens sa social media. Marami ang naniwala na kung hindi dahil sa ina ni Duyen ay hindi mangyayari ang lahat. Lumabas ang mga espekulasyon na dahil sa pagtanggi niyang magbigay ng pera sa pinagkakautangan niya, kaya nadamay ang kanyang anak at humantong sa malagim na kamatayan. Bagay naman na hindi niya talaga inamin hanggang sa huli.